Anak ng kagwang itong hinayupak na bungit ba, no? Takot na talaga sa rally ng Iglesia ni Cristo, anak ng kamuti. Yung aid sa rally na umiinit na talaga't dinadagsa ng napakaraming mga tao. Aba, anak ng kagwang, pinigilan yung permit kagabi ng Iglesia ni Cristo na dapat ngayon magpapatuloy dyan sa EDSA, People Power Monument. Nirevoke ng Quezon City LGU, anak ka ng kagwang Joy Belmonte. Kasi si Joy Belmonte kasi, pambato yan ni Lisa Tanas sa pagkasenador. Kaya yan, lumuhod sa malaimpyernong administrasyon. Ngayon, ang We Are One Rally ay lumipat na po sila official dyan sa Liwasang Bonifacio. At ayon kay Leandro Libisti, dadagsain at mapupuno ang Liwasang Bonifacio ngayong araw. Dahil sa takot ni Bangag, hayan, pinadala ang Philippine Marines sa Liwasang Bonifacio. Hoy! Mga sundalo, oy, anak ng kamuti naman mga Philippine Marines, huwag kayong magpauto sa mga kawatan sa gobyerno. Protektahan ninyo ang kaba ng bayan, protektahan ninyo ang mga Pilipinong galit na ngayon. Kayo rin, bahala kayo sa buhay nyo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Kagabi pagkatapos ni Senador Marcolita magtalumpati, no, at maghikayat ni Amy Marcos diyan sa EDSA People Power Monument sa We Are One Rally ng Iglesia ni Cristo, umiinit na sana, dumadagsa na ang napakaraming tao. At ina-announce po nila na may permit po, no? Nakakuha talaga ho ng permit sila. Ayan, oh. Pakita po natin yan. Ngayong July to dapat ay magkakaroon dyan sa EDSA, magpapatuloy. Kaso nga lang ang problema, siguro tinamaan po ang Bangag admin at natakot na dahil talagang mabigat na ang kanilang mga talumpati papuntang Peopleware pa na, pinaribok yung permit. Tota kasi si Joy Belmonte ni Baki. Tingnan mo ha, pansinin nyo lang, dito sa NCR, Metro Maynila, ang mga mayor, ginawang tuta ng gobyernong Marcos. O, diba, kaliwat ka ng ayuda. Kaya ito si Joy Belmonte, narinig ko sabi nga ho ni Baki, ito yung pambato ko sa pagkasenador. Akala mo naman, may buboto dyan sa kanilang pambato, mga hunyango. At bigla-bigla na lang ni-revoke, ni-recall yung permit nila, no, para sana ngayon dyan sa EDSA. Pero, di naman nagpapatinag ang Iglesia ni Cristo. Meron namang aliwasang Bonifacio, mga ulol. Mga ulol, mga roko-roko. Ito panoorin po muna sana natin yung ganap. Ang ganda na ng sigawan dyan, sa Liwasang Bonifacio. Yan. Yan. We are one. We are one. We are one. Dami ng tao. Punong-puno na. Anak ng kamuti kang hinayupak da Junior. Ayan, tignan mo naman yan. Watawat ng Pilipinas, winawagaywayan, ha? Maraming salamat. Hindi watawat ng komunista. Ayan. Ayan po yung pagkatapos magtalumpati ni Senador Marcolita. At sunod-sunod na rin po, maraming nagsalita ng mga DDS, mga retired officer, nagsalita rin po sila. No? At nakakalungkot dahil nung pag-announce na may permit na, para bukas, nabawi din. Tang inumin talaga. Panic mood talaga itong hinayupak ng gobyerno. Tingnan nyo ha. Ito po yung announcement ng Iglesia ni Cristo kagabi. Na may permit sila. Ito, pakinggan natin.
tayong mag-ipon Mhm. na hindi na tayo kailangan kumuha ng permit. So, lilipat tayo sa Manila. Ayan na, lilipat sa Liwasang Bonifacio. Kaya ang ano naman, pwede na magsadya yun, lakad na tayo, at yun ang ating pakiusap lang sa otoridad, susundin namin yung batas, hindi nyo kami inisyo ng permit, magdadaos kami sa pwede namin gawin, yung aming karapatan, huwag nyo lang kami kakarangin. Mhm. Malinaw yan, mga kapatid, tahimik tayo, wala tayong anumang gagawin kaguluhan, pero lilipat tayo para ma-raos natin yung karapatan natin na ginagarantiya ng saligang batas. Kaya mga kapatid, lilipat tayo sa Manila sa Liwasang Bonifacio. Okay, lilipat sa Liwasang Bonifacio ang Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, Mga kapatid, maging maayos lang ang ating paglipat. Makita natin na ang Iglesia ni Cristo, disiplinado. Kaya nilipat tayo. Pasensya na tayo, napaparanoid eh. paranoid si Bangag. Hinisin muna natin ang paligid, mga kapatid. Okay, so ayan na nga yung official na announcement kagabi, no, na lilipat na kami sa Liwasang Bonifacio. Kasi sa Liwasang Bonifacio, hindi na po kailangan ng permit yan. No? Hindi na kailangan ng permit. No? Basta maayos ka lang, wala lang gulo. Magkakaroon lang ng problema pag may gulo. Alam nyo po, bago yan mag-announce, itong Iglesia ni Cristo na binawi yung permit, nauna munang in-interview si Bangag kasi si Bangag papuntang Canada, nasa Canada ng buang eh. Tingnan mo ang pananalita ni Bangag. Takot na siya dito. Oh. Ito tinanong Are siya. you with the ongoing rally in EDSA? What do you Si make out of Bakit, their motivation behind the rally? Well, anyone can hold a rally, and so they held a rally. Ako malakas ang loob ko kasi Wala na, nag-rap na naman ang buang. Oh. Malakas daw loob niya. Oh. sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. And sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? That's their opinion. I believe they're wrong. Thank you, sir. Mali Sir, daw are ang you with the Iglesia na selective justice yung ginawa ng hinayupak na gobyernong nakangiwi ang pangakita mo yung kanyang mannerism, gumingiwi pa rin, umuutal pa rin. Pagkatapos niya ma-interview ng ganun, sabi, nag-alala daw sila, baka mayroong ibang tao, no, na sumali sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, sabi nga ng Iglesia ni Cristo, lahat yan, we are one, welcome eh. Kahit sino pwede, hindi po pwedeng Iglesia ni Cristo lang. Nung kagabi nang pinagsalita yung mga DDS, kaya hayan, na-revoke yung permit, anak ng kaguwang. Pero ito, maganda po ang mangyayari ngayon dito sa Liwasang Bonifacio. Actually, matagal na po dyan si Leandro Leveste sa Liwasan. So dagdag puwersa po ito, Iglesia ni Cristo, dyan na lang sa Liwasan. Kasi sa EDSA din, anak ng kagwang, yung mga dilawan, pinklawan, sa kanila daw yung EDSA, nabili na yata ng mga animal eh. O, ang daming batikos. O dito tayo sa Liwasang Bonifacio, dahil ito ay Freedom Park po ito, hindi na kailangan ng permit. Tsaka okay lang din, kasi malapit sa Mindiola, walking distance.
Malapit na nyor, ba nyor? Sa Mindiola nyor? So, madali kang mabutan dyan, buwang ka. Ito. So, ang pwersa ng kapulisan dyan sa EDSA, ganun din. Dinala rin nila ngayon sa Liwasang Bonifacio. At may backup pa. Itong Philippine Marines, putang inang hinayupak, takot na takot. Pakinggan po muna natin yung interview sa NCRPO chief. Narito, pakinggan natin. Okay. Sir, ako. Sir, okay na po tayo. Sir, with regards po sa plano ng INC to move sa Liwasang Bonifacio tomorrow, ano po yung magiging plano po ng pulisya? Yung plano po ng inyong NCRP or of course the same plan na ginagawa po natin dito na magdi-deploy po tayo ng karagdagang police doon. Although ang difference is they don't need to apply a permit because Liwasang Bonifacio is a freedom park. Sir, may we have the reasons po bakit po na-revoke, na-cancel yung permit ng INC dito sa EDSA? Yung cancellation po ng permit na-issue ng city government ng Quezon City ay of course wala pa pong naipapaabot sa amin na dahilan. So I cannot comment on that. Siguro maganda sila po ang tanungin niyo. Pero sabi nila, sir, may mga natatanggap po daw sila na reklamo. How about po sa side po ninyo, sir? May natanggap pa kayo ng mga reklamo toward incidents? As far as I am concerned, wala po ka pong natanggap na reklamo about it. Ang ano lang, ang karaniwan na reklamo lang, of course, yung slowdown ng traffic and everything, yung kalat, pero normal naman yun. Pero yung reklamo na specific na about the Rally. what is happening there, wala po kaming na-receive. For assessment po natin ngayong second day, hanggang sa mag-disperse po matapos ang program. We can say that the second day is better than the first day. Kasi with the permit, may mga kondisyon po nakasaad po doon ay nasundan po. At yung time na ibinigay po na 8 to 8 ay 8 o'clock, talaga po nag-announce na natapos na po yung program. Sir, despite po na walang kailangang permit for tomorrow's rally, magdadeploy pa rin na tayo? Yes, magdi-deploy po tayo and actually I have already requested additional personnel coming from other units because we have to understand that Liwasang Bonifacio is sa Manila po yon and malapit po sa Malacanang. Sir, gaano po karaming i-deploy natin sa Liwasang bukas? We will deploy an initial maybe 1,000 siguro. Depending po sa outcome po 1,000, ng sobrang number dami po ng nakita ko mag-rally ngayon po, eh. then, we will increase our deployment. For traffic direction, control and everything. Para sa rerouting scheme natin. But of course, kagaya ng nasabi ko kanina, yung Liwasang Bonifacio is not the same dito. Sir, dahil po hanggang 8 p.m. lang sila at wala na pong permit bukas, kailangan po lahat po ng kanilang gamit, equipment at yung po mga members ay kailangan po wala na po dito. Yes, they have to vacate. We have to understand na para maano po rin po to, madaanan na po ng motorista. And I believe, nagbabaklas na po sila. What time po natin bubuksan sa motorista dito po Friday? Except for the MMDA siguro. Yung MMDA po nakakaalam kung kailan po bubuksan. Pero mas makakahinga ba ang NCRPO considering na lumipat sila ng lugar? The same of course. The pressure and the stress is the same on my part. Kasi mas mas mabigat nga kasi yung Liwasang Bonifacio is near Malacanang. Sir, ngayon pa lang po ba? Mas mabigat sa inyo talaga yan. Actually, I have already directed the Manila Police District Director na magsimula ng mag-deploy and we will install additional CCTVs in the area. So, mas napalapit, no? Public pa yung bilang ng mga tao sa Liwasang Bonifacio. Sapat naman po ba yung mga i-deploy natin? Pag dumoble po, itudoblihin din po namin yung deployment po namin. We will ask for augmentation coming from the nearby police regional offices. Parang kanina natin Pag-uusap po saan? Pumunta po kami kanina doon to remind them na hanggang 8 o'clock na. And they assure that 8 o'clock matatapos po yung program. And Sir, nandito kayo kanina, exactly 8 o'clock na. Sir, you've mentioned kanina na malapit na siya sa Malacanang. So ano po magiging status po natin? Mag-high alert po ba ang NCRPO? Mag-deploy tayo ng additional police po dun sa malapit sa Malacanang?
We are on full alert status. We will maintain that status, and of course, may deployment po kami sa sa periphery ng Malacanang, and we will maintain the deployment. Sir, do you have any reaction po dun sa claims na may mga dinarang po sa SNX na mga members ng INC from provinces going here po? I have not received any report about it. I am only concerned within my territory at NCRPO. Thank you. Isipin nyo, Thank you, sir. sa akin, palaisipan pa rin po yung pag-revoke ng permit, no? Kasi binigay, tapos ni-revoke. Tapos nung tinanong yung NCRPO chief, wala naman daw silang reklamong natatanggap tungkol sa rally. So ano po yung reason? Dapat maglabas ng pahayag itong local government unit ng Quezon City kung bakit nila ito kinansila. Ano yung violation? At dapat sana i-kinontest muna ito ng pamunuan ng INC kung bakit po ay kinansila. Hindi kasi po pwedeng kansilahin lang ng ganun eh. Magbigay ka ng permit tapos kakansilahin. O di ba kaya na-pressured po ito, na-pressured itong si Joy Belmonte kasi tuta nga ho ni Baki yan. Kamakailan ay nagbigay po ng ayuda si Bongbong Marcos daan sa Quezon City. Di ba kaya sinabihan ni Baki, itigil mo na yan, sinabi ni Bang, itigil mo na yan, i-revoke mo ang permit, bakit mo binigyan pa? Anyway, sabi nga ho ng pulis, mas mahirap daw dahil yung liwasang Bonifacio malapit sa Palacio de Polvoron. Kaya dudublihin din nila yung bilang nila kung dudubli yung bilang ng Iglesia ni Cristo. Kaya hito nga ho, hindi lang dinubli ang kanilang bilang dahil sa nangangatog na si Bangag, puta Philippine Marines po ang ipinadala sa liwasang Bonifacio. Ayan o, nakakamuti na yan. Bungit! Ang inangatog na itlog mo daw. Ayan, Philippine Marines po, mga ilan kayang ganyan? Talagang nandyan sa harap ng liwasang Bonifacio. Sa bagay, okay naman kung lahat ng sundalo nandyan para protektahan yung mga Pilipino. Huwag niyong harasin. Kaso nga lang po, dyan talaga sa may daanan, hinarang, paano makita yung mga tao dyan kung dyan lahat ng mga sasakyan ng Philippine Marines. Wala na legit. Takot na ngatog na itong si Bangag sa We Are One rally ng Iglesia ni Cristo na inilipat na ngayon sa liwasang Bonifacio. Ito, pasalamatan natin si Yorme Isko Moreno dahil sinabi niya po, wala pong problema pag dyan mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Welcome po sila. Ito, pakinggan natin si Isko Moreno, pahayag niya. Para malinaw sa lahat, kailangan wala ng permit. Any directive po regarding po sa rally ng INC sa liwasang Bonifacio, sa mga pag-ibig na naman. May directive po ba kayo sa kapulisan? Wala naman. Mapayapa sila kahapon. Doon sila sa Freedom Park. Okay naman. We're very happy that, alam mo kasi, sa totoo lang, pag INC yan nag-rally, wala akong kakabakaba. Kasi, katulad ng huli nilang ginawa dito sa Luneta na may permit, ilang milyon sila doon. Alam mo nung pag-alis nila, walang biro although nandito yung DPS, nandito yung amin. Typical na, what we extended to them is being extended to all other political organization conducting freedom of expression in the city of Manila. Pag-alis sila, allows doon Wala talaga. Kahapon, ina-monitor namin yung liwasan. Although hindi nila kailangan ng permit doon dahil Freedom Park. Alam mo kagabi, nag-tent pa sila. Nag-tent. After nilang umalis, nag-tent sila. They stayed overnight. Because I think may programa pa sila. So, okay naman. Maayos naman. Medyo, lang kami, traffic. And that's part of Manila. Pag nagpunta sila lahat sa recto, parado ang buong Moraita, apektado buong Espanya. Pag nagpunta sila sa Luneta, kung sino man to, across, barado ang Luneta, Ayala, Sarado, and so on. Talaga very challenging ang Manila. But at least, as you can see, pinapayagan naman namin, basta sila hihingi ng permisyo sa amin. Except for
Freedom Park. Hindi nila kailangan. Pero still, we have to police them not to go as much as we can na makakapag-merwisyo na tayo ang kapwa. So far kahapon, maayos yung mga kapatid natin sa iglesia dito sa Manila. I cannot speak on other areas, but as far as with regard to your question, matitino yung mga kapatid natin dito na nagpunta sa Manila. And some of them are not from Manila. They traveled all the way. Ayan, maliwanag sa mga kapulisan, baka kumupal-kupal kayo dyan at maghanap kayo ng permit dyan sa Liwasang Bonifacio. Maliwanag, sinabi ni Isko, hindi na kailangan ng permit. Yan ay Freedom Park. O tsaka na, para malinaw ha. Baka sasabihin na naman ni Baki, hingaan mo ng permit dyan. Talaga naman itong inayupak na biki at bangag mo ito. No? Ayan na ho, at mapupuno ho talaga ho ito. So, siyempre, kung mapuno sa Liwasang Bonifacio, malapit naman yung Lunita, di dun sa Lunita. No? Kung aabot na ng milyon-milyon, diretso na sa Mindula. Hindi na mapigilan, diretso na sa Palasyo de Polvoron. Pasukin na agad natin yan. Hingi tayo ng tubig, siyempre. Pag pumasok sa Malacanang, pwede bang pahingi tubig? Patagutom kami, pamerienda. Yan naman ay opisina ng taong bayan. Wala tayong sinabi na agawin natin kay Bangag. Basta maliwanag sinabi ni Inday Sara na pabutin niya ng 2028, patapusin ang termino para talagang ang mga Pilipino ay kamuhian itong si Bangag. Yan ang maliwanag naman natin din, si Yorme Isko ay suportado po yan ng Iglesia ni Cristo. So ito lang yung kakaiba ngayon sa rally. Dahil Iglesia ni Cristo, ang mga DDA susuportan na lang ibang religious sector. So wala na tayong problema sa tao. Meron ho talaga. Ito, kanina nga ho, madaling araw, si Yorme Isko gumising para ipaalala sa maraming taga Manilinyo na i-welcome po natin ang rally ng We Are One dito sa Liwasang Bonifacio. Pakinggan natin si Yorme Isko. Napabalita na kagabi na magkakaroon po ng rally yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo from EDSA ay lilipat ng Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay isang Freedom Park. At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang Freedom Park. Be that as it may, we've been monitoring the situation since last night here in City Hall at sa amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat. Minabuti po ng inyong lingkod, ganito pa lamang oras, alas 3:30 o 38. Ay ideklara na po na walang pasok sa lahat ng level sa paaralan, pampubliko at pribado. Ulitin ko po, alas 3:38 ng umaga, ito po'y kasalukuyang live dito sa City Hall. Pinakikisuyo ko sa inyo na i-share nyo sa kapwa nyo magulang kung kayo nanonood na may mag-aaral dito sa lungsod at sa mga estudyante sa kapwa nyo estudyante. Dinideklara na po ng pamahalang lungsod at ng inyong lingkod na wala pong pasok ngayong July 2, 2026 sa lungsod ng Maynila. Magkayak kayo sa iba ninyong mga aralin para sa susunod na araw. But for today, para na rin sa kaayusan ng lahat. So please do share this broadcast so that we can reach as many
people as possible so that they are going to be properly informed. So sa atin naman, no, sa iba natin mga kababayan, pumanatag po kayo habang ang pamahalang lungsod na may kinikilala ang karapatan ng ninuman sa malayang pamamahayag dito sa lungsod ng Manila. At lalo na po kung ito'y gagawin sa mga Freedom Park, ay in our own little way, we're trying to help augment or keep things in order. At nagtulong-tulong na rin po simula kagabi ng mga bandang alas 9 ng gabi ang pamahalang lungsod o mga ahensya ng lungsod para sa kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng lahat all over the city of Manila. So, manatag po kayo in our own little way, kakaraos din naman po tayo. So, sa atin naman, no, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hangad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin bilang pamahalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malaki sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do. But it's just a gentle reminder to each and every one of us. No? Muli po, mga nanay, mga tatay, mga bata, matulog na kayo ng mahimbing. Please do share this broadcast. Ulit ko last. Wala pong pasok all levels, public and private, July 2 today sa lungsod ng Manila. Ang galing talaga ni Isko, matalino si Isko Moreno para sa akin. Isipin mo ha, kagabi lang po nag-announce itong Iglesia ni Cristo na lilipat sila sa Liwasang Bonifacio kasi magrarally. Kasi dyan sa EDSA, sa Quezon City, wala na po sila ng permit. Ano bang araw ngayon? Araw po ngayon ay Huwebes, so bukas ay Biyernes. Mantakin mo po, Huwebes pa ngayon, pinakansila ni Isko Moreno ang lahat ng pasok sa eskwelahan, public and private, para bigyan daan ang rally ng Iglesia ni Cristo. O di ba maganda? So mabawasan po yung tao, traffic, no? Ayan na po. So ang lahat ng mga Pilipino na malapit dyan sa Liwasang Bonifacio, mapuno talaga yan, malapit sa Tondo. Kumbaga yung Liwasang Bonifacio, malapit sa Tondo, malapit sa Caloocan, malapit sa Cavite, malapit sentro, no? Tsaka bukod sa lahat, mas malapit sa Malacanang. Tsaka kung dadami, siyempre yung Lunita, kaya pong occupy dyan mga tao. So, mas advantage. So, ito na po yung bagong EDSA ngayon. Liwasang Bonifacio, sakit ng ulo ng mga bangag dito. Tuwan-tuwa sila kasi nakansila yung yung permit sa EDSA. So wala nang rally sa EDSA. Tuwan-tuwa mga tanganista. Pero hindi nila na kita ho ito na yung Liwasang Bonifacio mas mahirapan sila kasi malapit sa Palacio de Polvoron. Malapit sa Cavite, kaya nga ito si Leandro Leviste ngayon, nandyan sa Liwasang Bonifacio nagkakampo, unang-una, alam niya na hindi kailangan ng permit. Pangalawa, yung Maynila LGU, sumuporta ho dito. Bahala kayo dyan, basta wag lang manggulo, wag lang magkagulo. May mga pulis, pero magbabantayan sa inyo. Ang problema nga lang dahil sa takot ni Bangag, anak ng kamuti mo, Philippine Marines, no? Sa akin, hindi ako naman problema dyan, ha? Nandyan yung Philippine Marines, ha? Pwedeng kakampi natin yan. Kakampi naman talaga yan natin. Di ba, Browner? Siyempre, saan ka kakampi? Sa mga Pilipino o sa mga kawatan? Ninanakawan yung mga Pilipino. So, pag bumaliktad yan, di mauna yung Philippine Marines papuntang Malacanang. Kasi karamihan talaga nangyayari sa EDSA People Power, militar, bumaliktad.
Sa EDSA 2, militar, bumaliktad. Kaya yung mga kapulisan dyan, di obra yan sa mga militar. Atin yan. Salamat, Yor, sa Philippine Marines. Dagdag bilang pa yan sa amin. Damihan nyo pa. Pagpadala kayo ng 1,000. Ito, bago po natin pakinggan si Leandro Leviste, alam na rin po ni former President Rodrigo Roa Duterte yung mga nangyayaring kaganapan sa ating bansa, mga rally. Ang sabi nga ho ni Tatay Digong sa pamamagitan ni Katie Duterte, wag daw sumuko at wag tumigil ang maraming Pilipino sa ginagawang pakikipaglaban. Ito, pakinggan po natin si Miss Katie Duterte. Veronica Kitty Duterte, good afternoon. Kamusta ka today, Kit? Good afternoon, Vin. This visit, I think, was unlike the other visits. There was an incident in the DU, but I'd rather not further elaborate for his privacy. Pero konsumisyon, yun ko atong tohana kay perting gahia sa ulog yun. So, medyo nagkaano kami doon. Pero okay lang naman siya. In the end, he was fine. Ito pala, kanino na lang to, sino may gusto nito? Iyahan na, wala na kaon. He's okay. Nagka-problema lang siya. And then, after we solved his problem, naghingi na siya ng balita sa Philippines. Is there something na sinabi mo sa kanya about sa nangyari sa Pilipinas that you can share with us also? Yesterday I informed him of the protests in EDSA. Then today I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July, tomorrow, di ba? Extended until tomorrow. At saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, maiksi lang yung sinabi niya. He said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi, sa abuso nila sa atin, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi ni PRRD. Meron ba kayong question, guys, from the crowd? Wala question yung classmates. Do you have any message to the Filipinos na steadfast? Actually, Kit, with regard doon sa permit, yung Quezon City, di ba, inaprubahan nila, but at the same time, on the same day, nag-release din sila ng statement na winidraw nila yung permit daw. And that's going to be a separate issue right now na siguro malalaman natin later on. But as far as this development is concerned, meron ka bang gustong ipahiwatig sa mga kababayan natin na umulan man o uminit nandoon pa rin sa labas sa EDSA para manindigan? In whatever way you can, to all the Filipinos, ipaglaban nyo ang Pilipinas, ipaglaban nyo yung kapwa natin. Kasi hindi sila titigil hanggang tayo na talaga yun. Magtayo para sa iyo. Veronica, hopefully everything is peaceful. Although there's no assurance, hopefully walang violence. But I'm praying for every single Filipino, especially yung mga sumali sa protest. maraming salamat, Kitty. Mabuhay ka. Ayan na po, si Katie Duterte, magiging presidente rin po natin yan, patay. Ayan, sayang lang kung nandito pa lang si Tatay Digong, matagal na puno yung EDSA, pati Liwasang Bonifacio, So anyway, liwanag po ng sinasabi ni Kitty na sabi ni Tatay Digong, wag daw po tayo tumigil, sa pakikipaglaban, kaya kita-kits po tayo sa Liwasang Bonifacio mamaya. Tuloy natin ang laban, wag po tayong sumuko, Hindi man kayo makarating ng gabi, umaga, kasi ako umaga lang talaga ako pwede, hapon kasi sa gabi, alam nyo na, may sinusundo tayo na hanggang yan lang natin, hanggang hapon. Basta at least nandun yung presensya po natin. Ito, kagaya po ito si Leandro Leviste. Naku, aral din po ito. Nag-apprentice din po ito kay former President Rodrigo Roa Duterte pag ang pinag-usapan ay good governance. Nauna na po ang grupo ni Leandro Leviste dyan. Alam naman po natin, matagal na po, ang grupo ni Leandro Leviste dyan sa Liwasang Bonifacio. So, nandyan na nga po sila, yung iba natutulog, ang kanilang ipinaglalaban sa VAT, flood control,
no, mga Batangginyo, marami pong nandyan sa Liwasang Bonifacio. So ngayon, dinagdagan pa ng puwersa, so maganda, isa na lang yung binyo para alam ng taong bayan saan pupunta kasi minsan pag dalawang binyo, nagkakagulo tayo. At saka, ito po yung mga strategic, pinaka-strategic area, no, kasi malapit sa lahat, no, Sakayan, LRT, malapit lang, bukod sa lahat, malapit din sa Malacanang. Pakinggan po natin itong interview ni Leandro Libeste na sinasabi niyang mapupuno ang Liwasang Bonifacio ngayong araw. Kaya sa mga malapit sa Liwasang Bonifacio, sama-sama tayo dyan para sa bayan. Ito, pakinggan po natin si Leandro Libeste. Ang mga taga First District ng Batangas dito na hindi miyembro ng INC ay mahigit 500. Pero marami din mga taga First District ng Batangas na nandito ngayon na miyembro ng INC. At sinabi nila sa akin, marami pang mga darating ngayong araw matapos ang kanilang pagsamba. Ganon din ang mga nadinig ko mula sa iba't ibang mga nakausap ko na mga kapatid ng INC na throughout the day, mula sa probinsya, marami pang mga darating pagkatapos ng pagsamba. Ano po yung panawagan natin for the third day ngayon? Unang-una, I'm here to make sure na okay ang aking mga constituents and also show that hindi lang para sa iisang grupo ang mga pagtitipon na ito, kung hindi para sa lahat. At ang panawagan naman kasi ay transparency and accountability for a better democracy. And I would like to emphasize the last term, democracy. Kasi maganda dito sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park, hindi kailangan ng permit. At importante na meron tayong freedom of expression and freedom of peaceful assembly dito sa Pilipinas. Sir, hanggang kailan kayo mag-stay dito? Ako personally, basta kaya ko, babalik-balik naman ako dito. How about your constituents, sir? Hanggang kailan po sila mag-support of the INC? Actually, maraming ang mga gustong sumama pa eh. Pero baka hindi na magkasya sa Liwasan pag lahat ng mga may gustong pumunta ay pupunta dito. So I think ang sagot dyan, by the end of today, baka yung limitation na lang is yung available space. Mapupuno talaga ang Liwasang Bonifacio. Kasi medyo maliit nga talaga yung Liwasang Bonifacio sa totoo lang, no? So yan ang real talk tayo dyan. So pag dumagsa yung iglesia dyan, abot na po yan hanggang Minjula. Hindi naman alis na si Leandro Libeste, sabi niya, alis. Leandro, nasaan na yung barko? Kasi ngayon sa Davao, meron din silang WR1. Magpadala ka ng barko, papunta lang muna, wala mo nang pabalik. Galing Mindanao, papuntang Maynila, galing Visayas, papuntang Maynila. Kayo ni Chabit, kayo lang naman may kakayanan eh. Sabi mo, magpadala ka ng barko. Seryosuhin mo na yan. Siyempre, pagdating dito, kampo dyan sa Liwasang Bonifacio, nagbigyan mo ng tent, pakainin mo rin. Para sa bayan. Totoo naman talaga. Yawags talaga. Oh, ito. So mamaya bago po ninyo i-skip itong bidyong ito, mamaya kita-kits po tayo sa Liwasang Bonifacio. Siyempre, ingat tayo dyan. Maraming taong grasa dyan. Marami rin mapagsamantala. So, kita-kits tayo dyan. Dala kayo ng sarili ninyong pera. Kasi voluntaryo tayo dyan. Walang magpapakain sa atin. Except na lang siguro kung may magboluntaryo. Oh, ito. Kasalukuyan na pong nagaganap ang rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Sabi ni Leandro Libeste, ang mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, mamayang hapon pa yun, yung iba nagsasamba pa, at yung iba galing probinsya, papunta na po. Kaya naman pinangunahan ngayon ni Leandro Libeste yung opening ng rally diyan sa Liwasang Bonifacio. Pangatlong araw na nila ho dyan. So nakakahanga rin itong batang kongresistang ito dahil matapang, no, may pinaglalaban para sa bayan. So hindi po sumusuko. Maraming ebidensyang hawak dyan galing kay Bersamin.
Kaya hindi ho talaga yan susuko. Mga kababayan, lalaban yan para sa bayan. Siguro yung mga ex-marines nandyan na rin. Sana dyan sa Liwasang Bonifacio may sumigaw na po ng BBM resign. Bago po ninyo skip ang bidyong ito, panoorin po ninyo muna si Leandro Levisti habang nagsasalita sa nangyayaring rally po ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga po sa lahat ng mga Batanggenyo at sa lahat ng iba nating mga kasama mula sa iba't ibang mga probinsya. Unang-una, nais ko lang i-acknowledge ang lahat ng ating mga kasama. Hindi lang po galing sa isang grupo, galing sa iba't ibang mga grupo at kumakatawan ng mga sentimiento ng buong sambayanang Pilipino. So, narito po tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga 8:45 a.m. at may siguro 5,000 na tayong mga kababayan na narito ngayon na nakikiisa sa panawagan ng transparency and accountability for a better democracy. Ito po ay laban ng buong sambayanang Pilipino at mabuti na ang City of Manila ay may mga freedom parks katulad ng Liwasang Bonifacio na hindi nangangailangan ng permit. Kaya sa palagay ko, mas madali nang magplano ang ibang mga gustong makiisa na pumunta dito dahil may katiyakan tayo na may lugar na pwedeng maging venue para sa mga darating na mga araw. Sa likod po natin ang stage na sineset up ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at baka mamayang hapon pa gagamitin ito tulad sa EDSA na sa hapon at sa evening ang kanilang mga programa. Pero overnight, may mahigit 1,000 mga kababayan natin na nandito. Hindi ko alam kung yung iba ay pumunta dito sa early morning tapos babalik na lang. Pero yung natulog dito lang overnight ay baka almost 1,000 na rin po. Kaya sinasabi ko po lang ito para sa informasyon ng ibang mga kasama natin sa media kasi nagpapakita sila ng mga picture kanina dito sa gitna. Yung karamihan naman ng mga kasama natin na natulog dito ay nandyan po sa left side. Dahil ang Liwasang Bonifacio nga ay isang freedom park. Kaya matagal nang may mga kampuhan, tinatawag dito, ng mga kumikilos para sa iba't ibang mga panawagan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya
may pag-asa.